Hello, Virgo. Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Hello, hello, overthinking friends. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus general reading para sa buwan ng Disyembre sa sign ng Virgo. Kunin niyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. So, typical na spills, like, share, and subscribe lamang po. Subscribe tayo para maabutan natin ang pagdating ng bagong mga uploads, bagong videos. Oh, nice. Strength card. Mastering the courage to express kung ano man yung lalaman ng puso mo. Maaari din na hindi hindi balanse ang emosyon ni Virgo nitong buwan. Maaring naghalo ang confusion, frustration, success at frustration naghalo. Maaring ganon. Pwede rin na for the longest time merong mental health na pinagdadaanan si Virgo sa kanyang mental health at gumawa na siya ng aksyon para i-address ito. Maaring ganon. Kasi with the pwede din na hindi maganda yung hindi kayo meron kayong hindi pagkakaunawaan ng mama mo. Pwede din ito ng Cancer, Scorpio, Pisces sa buhay mo na hindi mainit ang ulo niya. Bad trip siya, hormonal siya, ganun, kung babae. Pero pwede din nga na mama mo yan, na meron kayong hindi pagkakaunawaan this month. Siguro, dahil Disyembre, yung iba sa inyo nakatira sa ibang bansa, no? Hindi kayo makakauwi. So, yung family, kung sino man yung tao na yan sa buhay mo, hindi siya masaya dun sa desisyon mo na hindi umuwi, pwede siguro para sa kanya, may paraan para makauwi. Bakit hindi mo magawa ng paraan? Ganun. Pwede ganun. Yung iba naman sa inyo, maaaring meron kasing pinaplanong alam mo yun, may bagong trabaho, may bagong pinasukan na project. So, yun yung priority ni Virgo ngayon. Priority mo ngayon at yung may mga tao sa paligid mo na hindi naging masaya sa desisyon mo na yun. Litong-lito ka na ba, Virgo? Litong-lito, maraming options na binibigay sa'yo sa universe. Pwede din na merong offer sa iyo na mag-aral o offer na magsimula ng isang proyekto. Pero napapaisip ka kung iti-take ko tong proyekto na to, it's either madideviate ka dun sa current career path mo, or kung iti-take mo tong proyekto na to, maaaring kinakailangan mong iwan kung ano yung current mo na trabaho. Meron kang maraming options na binibigay sa'yo or ibibigay sa'yo this month. At gugulo yung sorry na Virgo, lalong gugulo yung isip mo. At nandun ka sa point na in your life na siguro marami nangyari ng 2024. Tapos nandun ka sa point ng life mo na pinag-iisipan mo na saan na ba ako pupunta? Saan na ba patungo kung karera ito? Kung careers, saan na nga ba patungo? Kung mag-a-apply ka ng bagong trabaho, iniisip mo, meron kang gustong i-pursue na isang bagay, pero hindi ka sure kung aligned ba yun or makabubuti ba siya sa'yo in the long run. Pero, pwede din kasi na ikaw to eh. Emotions are out of whack, hindi balance eh. Parang na-frustrate, naiinis, nanggagalaiti, irritable. Pwedeng ikaw yan kasi nga sa sobrang dami ng mga binibigay sa'yo o sobrang dami ng sobrang dami ng options, nahirapan ka na magdesisyon. Gusto mo steady lang, pero kaka-steady lang mo lang, napapaisip ka parang tama pa ba tong ginagawa ko? Pero karamihan sa inyo,
ang nakikita ko kasi itong strength card na to, parang burado niya lahat yan. Maraming options, meron kang gustong simulan na proyekto, meron kang naiisip na bagay na gustong i-pursue, at nandun ka sa punto ng buhay mo na napapaisip, saan na ba ako? Ano na bang gagawin ko? Kailangan mong i-reevaluate kung ano yung mga naging decision mo this 2024, maaari nagko-contemplate ka, ano nangyayari? At ah, 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 sa in the middle of all those gulo, chaos, ito ka, parang naapektuhan na yung emotional health mo. Parang naiirita ka na sa mga bagay-bagay. So, yung apat na yan. Pero ito, tingin ko, it trumps all of this. Kasi, gaano man kagulo ang paligid mo o gaano man karami ang options na binibigay sa'yo, isa lang ang certain, ito ay magkakaroon ka na ng lakas ng loob para gawin kung ano yung sinasabi ng gut feel mo na kailangan gawin. Maaari yung mga options na binigay sa'yo, yung lalong gumugulo lang. Kasi nga, desidido ka na. Halimbawa, noong Nobyembre, desidido ka na, no, na gawin ng isang bagay. Tapos ka na rin mag-contemplate o alam mo na rin kung anong gagawin mo. Pero sadyang may mga umaaligid na tinatry o unknowingly, hindi nila alam na nakakaapekto siya sa pagdedesisyon mo. Pero above it all, ikaw ang masusunod at alam mo kung ano yung yung landas at mukhang handa ka na natahakin ng isang landas na hindi ka man sigurado o may kaba na dinadala sa'yo o parang iniisip mo parang kaya ko ba to, hindi ko to deserve. Pero desidido ka nang gawin yan. Uy, masyadong marami. Babalik natin. Pero ika-acknowledge natin sila. Standing your ground. Ay! Maaaring meron kang maaaring itong taong to ay, yun nga, influential na tao siya sa paligid mo. Pwedeng ang nanay mo. Pwedeng kapatid mo, ate mo. Pero it's either nanay to o partner mo eh. Nanay, partner mo, somebody na importante sa buhay mo. Pero meron siyang sinasabi sa'yo na hindi mo naman deserve na masabihan. Siguro iba sa inyo, medyo extreme to siguro isang tao lang yung makaka-relate dito. Pero extreme siya. Siguro yung iba sa inyo sinasabi na walang kwenta, walang silbi, ganun. Tapos, gusto mo man siyang patulan, alam mo na itong taong to, babae siya eh. Itong taong to hindi siya kailangan niya magpahinga. She's not in the right frame of mind. Swerte ang darating once na i-master mo ang courage. Pwede din na iba sa inyo, aalis na sa poder ng tao na to. Kung nanay yan, nakatira ka sa nanay mo, aalis ka na sa poder niya. Kung partner mo yan, maaari din na, hindi ko alam kung paano paglalakas ng loob ang gagawin mo. Pwedeng sasabihin mo na ayaw mo na, may aalis ka na sa relasyon. Pero pwede din na for the longest time kasi pwede din kinikimkim mo lahat ng issues mo sa tao na to. Pero darating ang punto, lalo na this December, na maglalakas ka ng loob na sabihin yon. At yun ang magpapalaya sa'yo. Yun ang magbibigay sa'yo ng sagot dito sa contemplation o sa pag-iisip mo, nasa na ba ako, ano na bang gagawin ko. Once na maglakas ng loob ka, lahat ay magkakaroon ng kasagutan at lahat ay magkakaroon ng bagong direksyon ba. Patungo sa bagay, papunta ka sa isang landas na hindi ka man sure, pero finally si Virgo ay maglalakas na ng loob para i-pursue ang isang bagay na matagal niya nang pinapagpaliban na gawin. Marami kang sigurong pinocrastinate nitong early 2024. Tapos towards the end of the year, parang iniisip mo, shit, where did my 2024 go? O, yung iba naman sa inyo, maaring Libra, Aquarius, Gemini. Itong tao na to, I don't feel like talaga ikaw to eh. May isang tao or may iilang tao sa paligid mo na gumugulo sa mga desisyon mo. Pwedeng nanay mo, pwedeng partner mo. Libra, Aquarius, Gemini naman yung isang lumabas. Ito, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung wala doon sa mga sign na yun, okay lang yan. Basta merong enerhiya ng tao na baluktot na yung katwiran sa mga bagay na, halimbawa, ikaw may katwiran ka. Yung counter argument nila medyo baluktot sa paningin mo, pero
most of the time, hindi mo na lang pinapatulan. Hindi mo sila pinapatulan. Pwede din na gumagawa na 'to ng mga kung sino man 'yan, partner mo, kaibigan. Gumagawa na siya ng mga desisyon na behind your back at maaaring sobrang patient ni Virgo. Hindi niya 'yun parang kakibit-balikat. Hindi ko masabi na patay-mali siya kasi pwede din nga na nagpapatay-mali siya ka. Pero tingin ko hindi naman totally patay-mali siya, kasi at one point din in-express mo din naman na hindi mo nagugustuhan yung mga trip nila sometimes. Medyo may slight turn. May slight turn sa path mo o sa journey mo, maaaring sa 2025 to, pero magsisimula na siya this December kasi yun ngayong Disyembre mukhang dito lalabas nga yung mo, yung kagustuhan mo na magbago na ang mga stale o mga nabubulok ng enerhiya sa paligid mo. Parang paulit-ulit na lang, hanggang dito na lang ba ako? Siguro yun yung iniisip ng iba sa inyo. Parang eto na lang ba ako forever, 2025 na ganito pa rin ba ako, nandito pa rin ba ako, ano na ang pwede kong gawin. Yung iba ang tawag doon quarter life o midlife crisis. Hindi ko sinasabi na may quarter life or midlife crisis ka, pero yung feeling, kino-compare ko lang siya doon sa feeling. Ganun yung feeling parang asan na ako, ano nang ginagawa ko, ano na accomplish ko, saan napunta yung 2024 ko, ano yung mga ginawa ko, yung ganun. Lalo na December, usually ito yung enerhiya na nakukuha or na ginagawa natin pag December. Judgment. Alam mo yung yung traditional drawing niyan sa Rider-Waite na tarot, si San Pedro. 'Di ba? Si San Pedro yung nagtatanong, ay marami masyado. Si San Pedro yung nagtatanong kung pag namatay ka, ewan ko ba ba't may kabaong pa dyan, napaka-literal naman itong deck na ito. Bago tong deck na to, bagong labas. So, kung interesado din kayo sa deck na to, punta lang kayo sa description box, lalagay ko siya. Uy, ito yung lumabas kanina, talagang gusto niyang, yung alam niya yung kanina, yung dalawang cards, so sabi ko, masyado marami pero acknowledge natin. Ito na siya. Gusto kong lumabas, talagang meant siya lumabas. The Tower, merong isang bagay sa buhay mo na matagal mong inalagaan o akala mo yun na, pero hindi pala. Marami ng signs ang binigay sa iyo ng universe na tantanan mo na o tigilan mo na yung na yon, yung whatever that is. Pwede kasi na, yun nga, new project, ay pwede siyang project na you hold so dearly, tinaguyod mo, pwede din na relationship. So, ang tower kasi dumadating yan sa, parang yan, yung sampal, major sampal ni universe. Halimbawa din sa trabaho, matagal may trabaho ka, tas parang matagal mo nang pinag-iisipan na magre-resign ba ako, pero stay ka ng stay kasi hindi kaya pa. Tapos kada sahod masaya ka ulit. Tapos after ng sahod malungkot ka na naman, gusto mo na naman mag-resign. So, ang tower moment sa mga scenario na ganun, na example na ganun, ay nilay off ka. Yun. Ayaw mo umalis, sabi ni universe, i-lay off kita. Major upheaval siya. Something na mangyayari kasi parang may gut feel ka na Alam mo yun? Gusto mo nang umalis for the longest time. Pero ni-sweep mo under the rug. Hindi mo sinunod yung gut feel mo na umalis na. So ngayon, si universe ang gagawa ng paraan para paalisin ka sa sitwasyon na yun. So ngayon, lumabas itong the tower sa iyo. Maaaring yung iba sa inyo, kung relationship ito, maaaring yung iba sa inyo gusto pang ayusin itong relasyon na ito. Pero with the tower right here, isa siyang clear sign na it doesn't need some fixing. Wala na siyang pag-asa, kumbaga. Hanggat hindi mo pa i-address, tingin ko i-address mo na yun kasi strength card yung unang-unang mong card. Lalakas ka na ng loob. At para mag-steer away ka na doon sa path na nakasanayan mo, hangga't hindi ka maglakas ng loob, hangga't magsi-stay ka sa isang sitwasyon na kahit pa masakit na para sa'yo, hindi na maganda, hindi na healthy para sa'yo, nagsi-stay ka pa rin. For some reason na I don't know, hindi ka sanay na lumabas ng comfort zone mo, si universe ang gagawa ng paraan. Merong major na mangyayari sa buhay mo. Alam nyo, kung natatakot kayo doon, huwag nyo siyang i-take as a truth. Guidance lang naman ang card. Yung tower, kung halimbawa natakot kayo dun sa sinabi ko na may major upheaval na mangyayari,
Huwag niyo namang i-live yung life niyo dun sa takot na yun. Kasi kung mangyari, di mangyari. Kasi tandaan niyo, ang tower, ang major upheaval sa buhay natin is always a redirection towards a better, if not healthier lifestyle, healthier relationships. Kung you live your life in fear, di sige. Di sige. Ang taro ay guidance lamang. Tayo ay may free will, sabi ni Madam Sinaida Seva. Gamitin natin ito. Kahit pa sabihin ko pa ulit-ulit yung mga bagay na, alam mo Virgo, pag hindi ko malis yan, pag wala kang ginawa, hanggang dyan ka na lang. Kahit pa ulit-ulit ko yung sabihin, kung yung free will nyo hindi ganyan gagamitin, para umalis talaga dun, di wala din. It's the same banana. It's the same thing. Over and over again. Mari nga itong dalawang taon to, yung manipulative na tao sa paligid mo, over-analytical, ganyan, o OA, parehas yan, OA. OA sa mga demands, OA sa mga kung ano-ano sinasabi sa'yo. Pwede din na OA sa detachment sa'yo, hindi ka pinapansin. Basta hindi na sila na fulfilling para sa'yo. Yung mga tao na yan, parang tinatsaga mo sila. Hindi mo sila pinapatulan. Hanggang saan yun, Virgo? By the way, pasensya na po sa mga ingay na inyong maririnig sa kalagitnaan ng reading o sa kung ito habang nagre-read ako, minsan hindi ko siya pinopost. Kadalasan pinopost ko yung reading para hintayin ko silang matapos tumahol. Pero hindi ko pinopost din minsan kasi yung momentum nawawala. Nawawala yung takbo ng kwento sa utak ko kapag ka pinost ko. Anyway, Tower. Merong malaking bagay na anything that is not built on a solid foundation, talagang mag-aano yan. Talagang mawawala yan sa buhay mo. Two of Pentacles, kailangan mong mag-let go. Alam mo, you can't have it all. Kung presented ka with a lot of options, maraming gagawin na maaaring gusto mo, tingin mo, kaya mo sila lahat gawin, it's not gonna be healthy for you. So, kinakailangan mong magbawas. Kinakailangan mong mag-let go. Maaaring marami kang ginajuggle, marami kang trabaho, kailangan mong magbawas. Otherwise, mako-compromise ang iyong relationship. Kung relationship naman ito, maaaring kinakailangan mong mag-detach o lumayo dahil nako-compromise naman ang iyong trabaho. Ganon. Seek balance in your life kasi maaaring burnout ang idulot sa iyo. Uy. Kung meron kang, may delay, kung meron kang iniisip na simulan, gawin mo na. Hindi ko alam kung charity yan. Hindi ko alam kung new business yan. Mukhang kailangan mo na siyang gawin. Otherwise, mananatili ka sa sitwasyon na you will feel so stuck at parang walang movement, walang action sa buhay mo. Uy, protect your boundaries. Ganda nito, ang cute, very, siya, small creature siya. Pero, alam mo yun, pwede siyang tapakan pwede siyang itapon ng some monster, bigger monster, pero hindi siya natatakot. Siya may dala siyang weapon. Alam mo yung, yung kasabihan na or sinasabi ng mga tatanda, pag lalabas ka sa gabi or aalis ka ng madaling araw, baka habulin ka ng aso, magdala ka lang ng patpat, yung ganyan. Kasi madilim ang daan. Baka lang meron mga, predators around. So, wag kang matakot na sumulong papunta dun sa mga goals mo. At merong mga taong sadyang, ewan ko, manipulative. May mga taong sadyang nagte-take advantage sa bait, sa buti ng kalooban mo, Virgo. At merong mga tao na may sinasabi sa'yo. Alam mo si Virgo, karamihan ng Virgo ay critical sila sa sarili nila. Nilalait nila yung sarili nila. Mapanlait, ganon, sa sarili. Tapos kapag kayo ay parang binigyan ng feedback, minsan
hindi hindi niyo siya matanggap ng mag-overthink kayo dun sa sinabi sa inyo about you. So, meron mga tao sa paligid mo na maaaring may sasabihin hindi maganda towards you. Hindi ko sinasabi na labanan mo yun, fight fire with fire, pero matuto ka na protektahan yung ano mo, protektahan yung sarili mo o protektahan yung boundaries mo. Pag may mga tao na matulungin kasi din si Virgo, matulungin ka masyado. So, walang mali doon. Pero minsan naaabuso ka. So, ito ay mensahe sa'yo ni universe na ingat ka sa mga abusadong tao at matuto ka na protektahan yung sarili mo. Alamin mo kung hanggang saan ka lang. Kasi maraming mapang-abuso around you at maaaring ito rin yung dahilan kung bakit maglalakas loob ka na, magte-tread ka na ng new path, magpo-pursue ng bagong ideya, at kasama yun siguro sa mga iniisip mo lalo na Disyembre ngayon. So, kailangan mo magbawas, Virgo. Pwedeng tao yung ibawas mo sa buhay mo. Mga tao na hindi na nakatutulong sa'yo, sa growth mo, kinakailangan mo na silang alisin. Huwag mong i-endure lahat. Mag-set ka ng boundaries. So, yun. Iwan ko na yun doon, Virgo. Salamat sa pagbisita at sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. Like, share, and subscribe naman po. Bye!